sa halos 8 oras niyang paghahanap buhay kada araw. Tila dumadaing na ng time out ang kanyang mga kamay. Una ko siyang naramdaman, nag-work ako noon as an HR. May tinatype ako, then suddenly, medyo masakit, tas hindi ko siya magalaw ng maayos. Pinaakyat ako dun sa clinic ng office, then tinanong sa akin kung ano yung madalas kong gawin. Ang simpleng pananakit na uwi sa matinding pagkirot ng kanyang mga kamay. Di ko siya magalaw. Every time mag-lift ako or magta-try ako mag-lift ng finger, masakit, makirot, tapos kahit masagi mo lang siya masakit. Hindi rin ako makahawak ng gamit. Ayon sa orthopedic surgeon hand specialist na si Dr. J.J. Pua, ang kondisyong naranasan ni Kimberly, isang uri ng sakit na kung tawagi carpal tunnel syndrome. Ang carpal tunnel syndrome, ito ay isang sakit na kung saan naiipit yung ating ugat. Yung ugat na yan, ang tawag dyan ay median nerve. Okay? Dumadaan po siya dito sa ating tinatawag na carpal tunnel. Pero bago pa umabot sa matinding pananakit, may ilang sintomas na raw para malaman kung ikaw ay may carpal tunnel syndrome. Sa pakiramdam una, which is yung pagmamanhid, mararamdaman niya yan dito sa mga daliling to. Sa thumb, index, middle, at saka ring finger lang. Wala dito sa little finger. Okay? Bukod sa pamamanhid, meron siya para mga kuryente. So kakapal yung mga yan, parang walang mapakiramdaman. Ang simpleng pamamanhid ng mga daliri hanggang sa pagkirot ng mga kamay, pasok daw sa checklist ng mga naranasan ng may bahay na si Mary Vic. Sa kanyang trabaho raw kasi noon bilang ahente, hindi maiwasang nagbubuhat siya ng ilang mabibigat na gamit. Pag nasa sobran sa trabaho, tapos halimbawa pag nagmumotor ako, tumihinto na lang ako, tapos ginagalaw ko yung mga kamay ko para mawala yung mamanhid tsaka pagtusok-tusok ng kamay. Kung wala naman daw trabaho, ang kanyang inaatupag, mga gawaing bahay. Mula sa paglilinis, pagluluto ng mga pagkain, hanggang sa paghuhugas ng mga pinggan. Kaya naman ang kanyang mga kamay, literal na walang day off sa paggamit. Pero ang inaakala niyang simpleng pananakit lang, mas lumala pa raw, na naging dahilan pa ng iba pang sakit niya sa katawan. Pag natutulog ako, nagkamali ako ng galaw, halimbawa napatagilid ako, nadaganan yung kamay ko. Makirot na siya, hindi ko na kaya kasi apektado pati yung sa likod na. Kaya para maibsan ang sakit na dulot ng carpal tunnel syndrome, nagsusuot si Marivic ng pangsuporta sa kanyang kamay. Meron siyang bakal dito, pangsuporta, para yung wrist natin hindi siya nababaling pag kasi kailangan diretso lang siya. Ang splinting ay isang non-surgical procedure na nakatutulong para sa mga taong may carpal tunnel syndrome. Maglalagay tayo ng splint dito sa wrist para ma-immobilize po yung wrist at hindi niya magagalaw, para mapahinga, para hindi mamagay yung ugat sa loob. Batay naman sa mga pagsasaliksik, bukod sa mga gawaing nakakapagpapuwersa sa mga ugat at muscle ng ating mga kamay, may iba pang sanhi ang carpal tunnel syndrome. Posibleng magkaroon din daw kasi nito ang mga taong may sakit na arthritis, hypothyroidism, diabetes. Kaya naman bibigyan namin kayo ng ilang tips kung paano maiibsan ang pananakit ng inyong mga kamay kung sakaling sumpungin kayo ng carpal tunnel syndrome. Narito ang ilang halimbawa ng physical therapy procedures. Unang-una, huwag ho nating abusuhin ang ating kamay. Tandaan, iwasan ho natin na gumawa ng mga bagay na sunod-sunod na gagamitin ang ating kamay at magre-resulta sa pagkangalay nito. Pangalawa, syempre pagpahingahin din ang ating kamay. At pangatlo, gumamit po ang mga stress balls tulad nito at pisil-pisilin lamang ng ganyan para ma-exercise ang ating kamay and for proper blood circulation. Pero kung labis na ang pananakit ng inyong kamay at hindi na makukuha sa mga non-surgical procedures, kinakailangan na raw na sumailalim ang isang pasyente sa operasyon. Pagka lubog na po ito dito, ibig sabihin sign na po yun ng severe carpal tunnel syndrome. Hindi na po gagana yung non-surgical management. Yung mga splinting, physical therapy, or steroid injection. Ang kailangan na po natin dyan is straight na po natin na operahan na po siya. Mga kapuso, huwag na sana nating abusuhin ang ating mga katawan at huwag din namang ipagdamot sa ating mga sarili ang pahinga. Dahil baka ang simpleng pagsasawalang bahala, mauwi pa sa mas malalang karamdaman.